natin ng impeachment dito sa Hello Attorney. Pero ngayon kasi, ang isa sa mga pinag-uusapan, Partner Jeff, ay yung tanong, pwede bang tumawid? Oo Kasi nga, ito yung, hindi ko alam kung sa iba pang panahon, pero sa in recent years, yung nalalapit na panahon, ito lang yata yung impeachment na tumatawid sa dalawang kongreso. Gumit na, attorney? So ngayon po, tayo po ay nasa 19th Congress. Yes. Siyempre po, tatawid po tayo sa 20th Congress sa gitna ng impeachment. Opo, so kaya po nagkakaroon ng katanungan, ng kaguluhan, ng kalituhan. At wag po kayo mag-alala dahil tatalakayin po namin ni Partner Jeff yung magkabilang panig. Ano yung, kumbaga, tinutukoy bilang legal basis noong mga nagsasabing hindi yan pwedeng tumawid. At ano rin yung pinagbabatayan nung mga nagsasabi hindi pwedeng tumawid. Ayun. Attorney, ipaliwanag lamang po natin, isang very basic question lamang po muna. Kasi siyempre, mga tao po natin, sinasabi, sana ma-impeach na ang pangalawang Pangulo. Sana hindi ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Pero ang tama ba, Attorney? Impeach na. Yes, ipaliwanag nga po natin yan. Okay. So yung impeachment ay ibinibigay ng ating konstitusyon. Exclusive yan sa ating mababang kapulungan. Anong ibig sabihin nun? Kasi itong initiation at yung boto para ma-impeach, ang isang impeachable officer ay nandyan lang nakalaga. Walang ibang ahensya ng pamahalaan na mayroong ganyang kapangyarihan kung di ang ating Kongreso. Kung kaya nga, halimbawa, nakita nila na may batayan ang isa o mahigit pang articles of impeachment, pwede na nilang pagbotohan yan. At kailangan lamang, Partner Jeff, ng 1/3 vote. Ibig sabihin, 1/3 of all the members of the House of Representatives. Para makonsidera na isang tao o isang opisyal ng gobyerno, isang impeachable officer ng ating gobyerno bilang impeached. Yung pagtawid o yung inihain sa Senado, yan yung sinasabi nating trial. So diyan, hindi natin pinag-usapan kung impeach o hindi. Kasi tama ka, sinabi mo, impeach na nga talaga. Pero doon, ang susunod na tanong, makukonvict ba or maa-acquit? So ngayon, Attorney, paano may magiging proseso nito? Tapos na po tayo dyan sa impeachment. Sa Kamara, na-impeach na po sa Kamara ang ating pangalawang Pangulo, and then we proceed na po sa trial. Paano ang proseso dito, Attorney? Okay. Dito, karaniwan, ang unang step, Partner Jeff, ay manunumpa yung ating mga senator judges. Okay? Bilang impartial na, kumbaga, taga-timbang. Ang ibig sabihin po na impartial, walang kinikilingan. Pero balik, kumbaga, step back lang tayo, isang step back. Kasi bago yan, Partner Jeff, posible, at kagaya ito nakita na natin sa mga nakarang impeachment trial sa Senado, pinag-uusapan nila, pwede nilang i-adopt kasi nakailang revision na yung rules of impeachment. At bawat kongreso, may kapangyarihan siyang mag-adopt at mag-promulgate ng kanyang sarili na rules on impeachment. Kagaya din yan ng rules ng kahit na anong komite sa buong kongreso natin, whether the House of Representatives or even in the Senate. So doon, partner, bago pa sila mag-constitute, bago pa sila mag-take ng oath, formal na simulan yung ating tinatawag na impeachment trial, kumbaga dapat mapagkasunduan muna nila yung mga alituntunin na gagabay sa lahat ng kasangkot dito. Yung prosecution panel galing sa House of Representatives at syempre yung mga defense counsels ng kung sino man yung impeached na official. Kagaya nito, meron, kumbaga, nag-hire na ng mga defense lawyers. At kagaya din, nakita rin natin, yung karamihan sa ating mga suki, mga kapamilya, naka-witness na. Nakita na natin yung impeachment ni former President Estrada, former Chief Justice Corona, at doon pa sa iba na na-impeach din, hindi lang umabot sa Senado yung impeachment halimbawa ni former Ombudsman Merceditas Gutierrez at sino pa ba yung isa? Meron pa ako natatandaan na na-impeach din pero hindi na tumuloy dahil si former COMELEC chair meron din na na-impeach pero dahil nagbitiw na sila sa pwesto hindi na tinuloy ng Senado kasi po ang kumbaga produkto nitong trial. Siyempre ang hinihingi diyan convicted ka ba o acquitted? Pero hindi yan kagaya, Partner Jeff, ng halimbawa kasi yung convicted at acquitted, parang ang naririnig natin, ang naalala natin ay isang criminal trial, di ba? Kagaya sa mga ating trial courts. Pero hindi, kasi pag ikaw ay convicted, Partner Jeff, sa isang impeachment trial, ang tanging consequence, ang tanging bunga nito ay pwede kang matanggal sa posisyon. So yun lang. At syempre, kakabit nun or kailangan ilagay doon sa desisyon ng Senado na
ikaw ay perpetually disqualified from Qualified. holding any public office. Kahit anong sangay, anong level ng gobyerno, bawal ka ng manungkula kahit appointed pa, partner Jeff. So, in a sense, at ito, mababasa rin natin sa mga desisyon ng Korte Suprema tungkol sa Philippine impeachment, na itong impeachment proceedings, partner Jeff, ay nag-iisa, walang katulad. So, hindi na, sabi ng Korte Suprema, hindi ito civil case, hindi ito criminal case, hindi rin ito administrative case. Ang sabi ng Korte Suprema, ang term niya ay Latin, sui generis, na natatangi, walang katulad. At yun nga, in that sense, partner Jeff, kahit ginagamit natin yung terms na convicted or acquitted in an impeachment trial, hindi makukulong ang sino mang mapapatunayan or pagtitibayan yung conviction sa Senado. So sakali po tanggal sa pwesto at hindi na muling maaaring humawak ng kahit na ano, tumakbo For- ma-appoint. forever. For Ayun. any public office kasi Oo. perpetual disqualification from public office. Lagi natin po naririnig mga kapamilya, no, yung rules of impeachment na inihahanda pa daw, mga ganyan-ganyan. Pero meron na tayong mga impeachment trial before. Meron na. Kay President Estrada, Yes. Chief Justice Corona. Hindi ba pwedeng yun na lang? Pwede rin, partner Jeff. Pero kung tutuusin, sabi nga natin, dahil sila ang, kumbaga, magkakaroon ng kapangyarihan. Ngayon, yung 19th Congress, at kung sakasakaling tatawid nga sa 20th Congress, pwede silang mag-adapt. Kasi, partner Jeff, natututo rin yung ating Senado. Bagamat alam natin, every 3 years, nababawasan ng 12, nadadagdagan ng bagong 12. Kumbaga, kasi minsan merong mga question dati na, kumbaga, hindi kasi malinaw yung rules. Kung kaya nga, nililinaw na. Halimbawa, isa dyan sa mga rules na yan, kung matatandaan natin, partner Jeff, yung televised proceedings. Kasi dati, wala pa namang yung 1935 Constitution, wala live pang... na ganyan. Oo, kahit na meron na yung mga Wala pang provision internet. sa impeachment, wala yung kakayahan. So ito may mga bagong teknolohiya. Halimbawa ngayon, baka pwede nilang pag-usapan, pwede ba yung i-live sa Live YouTube? stream, Oo, ganun. live stream sa YouTube, Facebook, or kahit saan pa mang. Kumbaga, social media channels, halimbawa. Opo. Pero, attorney, kapag ba itong impeachment trial na ito, lagi natin naririnig yung malalaking pangalan, si Attorney Shell Diokno, now Representative Laila De Lima, they will serve as mga prosecutors mula sa House. Ano ba yung pinaka-role talaga nila? Okay, doon sa unang insidente na lagi kamakailan lang, 'di ba, yung pagbasa ng articles of impeachment. Yung una nilang tungkulin ay number 1, basahan ng sakdal or basahan ng akusasyon, aligasyon, yung kumbaga nasasadlak o nasasakdal dito sa impeachment trial. So yan yung dapat, kung di ako nagkakamali, ngayon ba or nakaraan, pero inusog ng June 11. So makikita natin kung matutuloy na naman kasi pinospone po yan. Pero yun yung una nilang tungkulin. Pero pagkatapos noon, partner Jeff, kagaya rin sa korte, sila yung kapag may prosecutor, yung ating fiscals, sila rin yung maglalahad ng ebidensya para bigyan ng sustansya o patunay yung lahat or bawat isang articles of impeachment. Ayun. Paano po ba natin malalaman, attorney, na paano natin masabi na valid o sufficient inform? Ito pong mga... Mga kakabsat, may bobong garapatang DDS. Oh. Kinidnap daw. Meron bang kinidnap na kasama yung attorney, kasama yung mga doktor? Bobo talaga na mga garapatang DDS, mga kakabsat. Nako, magsiiyakan kayo. No? Tatagal pa, lalo na kahapon. No? Magugulat ka kasi nga nadagdagan na naman ng 200 plus na mga ebidensya. Nako po! Mga bobo talaga kayo mga garapata. Bobo! Tuloy. ihaing reklamo doon. Okay, yan ngayon, partner Jeff, kasi yung sufficiency in form and substance, yan yung, kumbaga, na-determine na nila, tinimbang na nila yan sa House of Representatives. Dito, ang kailangan na nilang patunayan, bawat isang article, meron niyang una, relevant at competent na ebidensya. Whether testimonya yan o mga dokumento, kailangan nila talaga patunayan. At partner kasi, halimbawa, yung ilan sa mga allegations, halimbawa, culpable violation of the Constitution. So ano yung na provision sa Constitution na kumbaga nilabag o kumbaga hindi sinunod nitong inaakusahang opisyal. Paano po yung proseso po noon, attorney? I'm sure maraming articles of impeachment. Yes. So, iisa-isahin po talaga ito. Hindi pwedeng tumalon. Hindi. Pero partner, yung kagaya din ng mga nakaraang impeachment, kasi minsan in the interest of time, kasi kagaya din ng fiscal na mayroong discretion, anong ebidensya ang pwedeng or kumbaga ihain o hindi ihain. Ang tawag dyan ay prosecutorial discretion. Ganun din ang ating mga
bagamat sinasabi po natin na hindi talaga siya comparable, ito lang yung nakikita natin para mas madali nating maunawaan. Kasi doon sa mga nakaraang impeachment, partner Jeff, out of 8, hindi ko alam kung ito yung kay impeachment ni Chief Justice Corona, out of 8 articles of impeachment, pumili lang sila ng 5. At yun lang yung kanilang binigyan ng ebidensya. Kasi partner Jeff, kahit isa lang na articles of impeachment na sa tingin ng mga senador or senator judges, in this case of impeachment trial, kahit isa lang article of impeachment na i-convict nila yung nasasakdal, pwede nang convicted. Hindi kailangan na marami at hindi kailangan lahat. Hindi yan all or nothing. So, at bawat isang article of impeachment, kailangan ng 2/3 vote to be convicted for that article of impeachment. Siyempre po, yung mga ebidensya, ilalatag lahat yan. Yes, attorney, at no? kagaya nung nakita natin nung panahon ni San Miguel Pale Pilsen. 100 Larangan tayo para yung mga garapatang nag-iiyakan dyan, no? Mga kamuting DDS. Iyak na lang kayo. former President Estrada, meron pang presentation ng witness. At kagaya din sa korte, merong cross-examination of witnesses. So, hindi po ito, kumbaga, madali. At yun nga, nung tinitignan ko sa ating kasaysayan, parang isang buwan lang. Kasi nga, hindi natapos. Kung natatandaan natin, yung impeachment trial ni former President Estrada dahil nagkaroon ng issue ng walkout. Dahil doon sa, may bumotong 10 na senador pabor sa pagbubukas ng second envelope na kumbaga magpapatunay yata kung ano yung ino-offer yon para patunayan na kay former President Estrada yung certain bank accounts. Pero yung 11 na talo sa boto, majority ang bumoto na huwag buksan. At dahil doon, nag-walk out yung House Prosecution Panel at yung mga ibang tao ay nag-walk in naman sa EDSA. Nagkaroon ng EDSA 2. Diba? At bahagi na po yan, napakalaking bahagi po ng ating kasaysayan. Attorney, napapanood natin yung mga saksa korte, no? Saksa courtroom, yung usual korte po, no? Na may mga abogado. Medyo ganun ba yung maaasahan natin? Meron, may pagkaganon, partner Jack. Kasi tandaan natin, dahil ebidensya ang pinag-uusapan natin, hindi pwede yung batay sa opinion o batay sa political affiliation ng mga saksi. Kailangan ito, partner Jack, kagaya din sa korte, ay dapat batay sa personal na kaalaman, personal knowledge. Ibig sabihin, nakita mo, nadinig mo, meron ba ebidensya na nalasahan, naramdaman, lahat yan. Kumbaga ay, kung yung 5 senses natin, pwede kang tumistigo o kaya yung tinatawag natin mga documentary evidence o kaya mga object evidence. Kaya po mga kapamilya, no, ang isa po sa aasahan natin dyan, yung mga senador po na dati po natin nakikita, mga nakabarong, nakapilipinyana. Attorney, no, magsusuot talaga ngayon ng robes. Yes, yun ayon din sa kanilang rules yan, partner Jeff. So doon din, sa itsura pa lang, alam natin na hindi rin ito yung regular na kumbaga bahagi ng legislative or lawmaking power ng ating Senado. At dito nga yung isang bone of contention, partner Jeff, na sinasabi nga dahil yung mga nagsasabi na hindi yan pwedeng tumawid, naniniwala sila na lahat ng pending matters, yan ang matters ang ginagamit natin bilang generic na salita, all-encompassing, na hindi natapos from the 19th Congress, sinasabi nila functionally dead or functionally dismissed kasi nga hindi pwedeng tumawid. Parang yan kasi mas malinaw, partner Jeff, sa House of Representatives kung saan walang naiiwan na whether district representative or party list representative, every 3 years all talaga and nothing, palit ng bago. Of course, yung iba nare-reelect kasi allowed naman sila ng 3 terms. Pero kung tutuusin, lahat po ng legislative or legislative related matters, ano ba yon? Yung mga pending bills, mga pending resolutions, mga investigations in aid of legislation, sakop yan. So, kumbaga, yung mga naniniwala na hindi yan pwedeng tumawid, yun ang sinasite nila. Hindi continuing body ang Senado. Kasi nga, sa nasabi, iba yung 19th, iba yung 20th, iba yung composition ng 19th Congress sa Senado, dahil nga, kumbaga, may mga graduating at may mga hindi na re-elect. Totally iba. At sinasabi nila na yun ang, kumbaga, at meron silang sinasite na mga kaso, bagamat dun sa mga Supreme Court cases na yun, partner dyan, ang pinag-uusapan ay yung mga investigations in aid of legislation ng Senado. At sinabi ng Korte Suprema, hindi yan pwedeng tumawid. Kung gusto nyo ulit, pwede namang muling tanggapin yung mga ebidensya na yan. Kaya lang kasi, partner, bakit ito malaking issue? Kasi meron din isang malinaw na limitasyon sa ating impeachment na hindi ka pwedeng mag-file or mag-initiate ng pangalawang impeachment complaint within 1 year. Wala pang isang taon eh. Di ba? Mula last year na i-file sa Senado ng Feb. So wala pang isang taon itong pending na impeachment proceeding, partner Jeff. Pero kung 19th, tatawid ng 20th, new set of leadership, paano mangyayari doon sa trial na ito? Back to zero ba?
Ayan. Kasi nga, kung tutusin, hindi pa ngayon nagsisimula, malalaman pa lang natin next week. Pero yun namang naniniwala na dapat tumawid yan, inihahalin tulad naman nila yung Senado, sa halimbawa sa mga huwes. Kasi di ba, yung mga huwes nagre-retire. Pero nananatili yung trial court, yung branch, halimbawa, branch sa East 30 ng Regional Trial Court. Kahit magpalit yung judge doon sa korte na yun, sa sala na yun, yung mga pending matters doon, itutuloy lang ng panibagong or replacement judge. So kung tutuusin, yan yung dalawang nagbabanggaang pananaw. At syempre, itong pangalawang sinasabi nila na dapat magtuloy, naninindigan sila na dahil ang impeachment ay isang mekanismo para papanagutin ang ating mga pinakamatataas na mga opisyal, gusto nila na bigyang laman, bigyang diwa yung kumbaga yung napakahalagang mekanismo or mechanism of accountability o pagpapanagot. Alamin ang inyong mga